Hello! Thank you so much for subscribing this channel. I am Grita Tita Gita Mayor. If you are new, please don't forget to like, comment, share, so that others will also be equipped about their potential. And if you are new, click the subscribe and notification bell so that you'll be notified whenever I will upload a new video. In this channel, you will receive Wisdom for Living. We are now on day 275, the enemy of disobedience. So nakaraan, kahapon ay natakil ko yung the enemies of potential. At isa dito yung disobedience. Ang text natin makikita sa Hebrews 4:11. Let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will fall by following the example of disobedience. Yan ang sabi dyan sa verse na yan. Now, each one of us, we need to be careful. At kailangan nating i-develop yung pagiging masunurin. Kailangan lifestyle natin. Kasi nakalagay sa Bible na hindi madali ay hindi mahirap sundin ang mga utos ng ating tagapaglikha dahil mayroon tayong kakayahan. Binigyan niya tayo ng grace, biyaya. Grace was given to us so that we can obey the Lord. Hindi yung biyaya na para makapagusto ka gawa ng kasalanan. So, hindi yon, but biyaya na kung saan binigay niya sa atin yung biyaya para sundin yung kanyang mga utos. Satan's methods for stealing dreams are many and varied according to the vision and the personality of the dreamer. Let us identify some of these enemies of potential so you will recognize them for what they are, the deceiver's activity in your life. So, ang number one na gagawa ng paraan para hindi matupad ang layunin ng Diyos sa buhay mo ay depende. Ibig sabihin, if God is a God of variety, si Satan ay may talino rin. Dahil tutuksoin ka niya ayon sa iyong personality. So, ano nga ba yung mga examples na kung saan ay ginagamit niya para ang bawat isa sa atin ay malinlang? Una, sa disobedience. The Bible repeatedly states that disobedience withholds God's blessings and rains His curses upon us. This is true because disobedience brings into our lives the natural, God-ordained consequences of our actions. It means that we must always have that desire to obey the Lord. Dahil di ba yung sinasabi nila, obedience brings blessing. Disobedience brings curse. Alam natin yun, familiar tayo sa phrase na yan na lagi nating naririnig. So, ibig sabihin, yung pag-disobey ay hindi pinapahintulutan ni God. Siyempre, may consequence yan. Bawat action na ginagawa natin, mayroong consequence. Kasi nakatalaga yan sa Bible. Walang pwedeng mag-change, magbago. Batas yan eh. Dahil hindi tayo dinisinyo na mag-disobey. Dinisinyo tayo ni God na maging obedient. Kaya yung ating nature na binigay niya, ma-restore sa atin. Dapat, kasi binigay niya rin yung kanyang banal na espiritu para bigyan tayo ng lakas. At nilikha niya tayo to dominate. It means mayroon tayong kakayahan. Whatever He demands, He provides. So, kung ginademand ni God na tayo sumunod, ibig sabihin, kaya natin yon. Kasi siya ang lumikha sa atin. Kasi hindi naman niya tayo bibigyan ng utos kung hindi natin kaya. And besides from that, we have the Holy Spirit. So imagine everything is there. Everything is provided. Ang atin lang is to decide. Teenagers, for example, ito yung example na iba-ibang paraan para nakawin yung ating dreams o nakawin yung ating pagtupad sa layunin o kaya yung ating magandang kinabukasan. Ito yung enemy ng potential para hindi mo mailabas ang iyong potential. Teenagers who experiment with sex destroy the beauty of the first intimacy that is to be enjoyed between a husband and a wife, open themselves to AIDS and other diseases, and risk losing the joys of youth due to the birth of a child.
They also forfeit their dreams to problems in marriage in latter years, to serious illnesses and possible death, and to the responsibilities of raising a child before they have matured into the task. So marami ngayong mga teenager dahil sa kanilang napapanood, nag-i-experiment sila at handa silang mag-disobey sa magulang kahit pa sinasabi ng magulang na huwag ka muna mag-boyfriend, ay inspiration lang naman yan. Pero sumunod ka na lang sa magulang mo dahil kung sa tukso pa, kung sa sinasabi ng magulang mo, dumaan ka sa gitna, kaya yan. Sinasabi mo, kahit dito ako sa gilid, kayang-kaya. So, pag sinasabi mo, ay, ano lang yan, yung pag boyfriend, girlfriend is just an inspiration na sinasabi mo. So, parang kung sa lumalakad ka sa isang kalsada na bangin sa kabilaan, ibig sabihin, nasa gitna ka, dapat yung sinasabi ng magulang mo. Pero ikaw naman, sinasabi mo, okay lang yan. So, anong ginagawa mo? Doon ka sa gilid dumadaan. Yan, doon sa gilid ng bangin. Kung ito yung kalsada, ito bangin. Dito ka nag-drive o dito ka nagadaan. So, kaya yun ang nangyayari kapag ikaw ay hindi sumusunod. Kaya dapat ay sumusunod sa ating magulang. Okay, so maraming mga consequences kapag ang isang tao or ang isang human being kagaya natin ay mag-disobey. So, there will be risk or consequences of our disobedience. Pwedeng maudlot yung ating dreams or mawalan ka na ng pag-asa at hindi mo nagagawin ng iyong gusto sa buhay. Kagaya yung kilala ko, sabi niya, nag-working student na lang ako. Nag-working student daw siya kasi gusto niya makapag-aral. So, nagka-boyfriend, nabuntisan. So, hindi na natuloy yung kanyang pag-aral. Kagraduate lang siya ng high school. Noon, wala pang senior high. So, hindi siya nagtapos. Sayang, may handang magpaaral sa kanya. Handang tulungan siya para lang makagraduate ng college. Pero dahil hindi siya sumunod, ano nangyari? Nabuntisan. So, hindi na nga siya nakapag-aral. Ngayon, malaki yung anak niya. Ganun din na nangyari. So, mahalaga na dahil sa disobedience mo, pwede kang sabi rito, magkasakit or pwedeng mawalan ka na ng pag-asa para maabot ang iyong dream at hindi mo na talaga matupad. Ayan. So, or magka-problema sa kanyang pag-aasawa or nagka-problema sa mga anak kasi ganun din yung nangyari. So, mayroong consequence yung isang action mo ay parang domino effect yan kung hindi ka makabangon. Kaya napakahalaga. So, yung potential mo ay pwedeng maudlot. So, that's the eating of the potential. Example dito ay si Jonah learned the consequences of disobedience when he boarded a ship going in the opposite direction from the city to which God sending him. He nearly lost his life by drowning. In a similar situation, Lot's wife, in spite of God's commandment not to look back, sacrificed her life for one last look at the city she was fleeing from. So dito dalawang example, dito illustration na totoong nangyari. Si Jonah ay nakaranas siya ng consequences ng kanyang pag-disobey. Kinain siya ng malaking isda at siya ay kasi pumunta siya sa sumakay siya ng barko na hindi papunta sa Ninive. Supposed to be yun yung pupuntahan niya. So ngayon ay iba yung pinuntahan niya, iba yung sinakyan niya na barko, na iba yung direction, iba yung destination. So anong nangyari? So yun yung kanyang consequence. Ganon din yung asawa ni Lot. Sinabing huwag kang titingin dahil magiging asin ka. Yun nga. So hindi mo pwedeng baguhin or i-disobey ang sinasabi ni God dahil walang kasalanan na walang consequence. Sin will find you out. Remember that. Kaya dapat ay lagi tayong maging obedient. Disobedience always wastes potential and retards the attainment of goals. You cannot persist in disobedience and maximize your potential. To maximize your life, you must submit to God's will in everything. Kaya ba natin yun? Yes. Kasi, diba sabi ko sa inyo, pag nag-demand si Lord, ibig sabihin, alam niya na kaya natin. Siya lumikha sa atin. It means mas alam niya tayo kaysa sa ating sarili. So, whatever God demands, He provides. He has given us the ability to obey. So, ang pag-disobey ay sinasayang natin yung potential na nilagay ni Lord sa atin at pwedeng hindi matupad yung ating layunin or maudlot pa at na-detour hanggang na nagkasakit ka na lang. O yun. So, you cannot persist. Hindi ka daw pwedeng magpatuloy na nag-disobey tapos i-maximize mo potential mo. No way. Hindi yun mangyayari. So, yun sabi. To maximize your life, dapat ay magpakumbaba tayo
to God's will in everything. Ibig sabihin, kung anong kalooban ni God, ayun yung ating gawin. Kung ano yung purpose niya sa buhay natin, yun yung ating gagawin, yung purpose, di ba? To dominate. That is in Genesis 1:26. We already know that. That God designed us to dominate, and that is our assignment. So we have to do the will of God, the intention of God, the purpose of God. So kung hindi natin pwedeng may labas yung ating potential. So para ma-maximize natin yung ating buhay, kailangan nating sundin kung anong layunin niya, kung ano yung will niya, and that is to dominate. Then everything will follow. So, remember, God has given you the ability to obey, not to disobey. So, what shall you do in order to maximize your potential? Anong gagawin mo para ma-maximize mo yung potential? Of course, kanina sabi nating sumunod. What shall you do in order to maximize your life? So, if you have the answer for these two questions, please don't forget to leave a comment below. Thanks for watching. God bless.